live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kababalaghan, katatakutan, kwentong may pinaghugutan, mga bitret buhaya sa'yo'y nakaabang. Huwag matakot sa patay, matakot sa buhay. Kampo ng kadiliman, nasa paligid lamang. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balon ng takot, kasindak-sindak. Sigaw, ayan sa likod mo na. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kalawit ni kamatayan, sa iyo'y nakaumang. Sunugin sa impyerno mga makasalanan. Huwag matakot sa patay, matakot sa buhay. Kampo ng kadiliman, nasa paligid lamang. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Kapilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi. Balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Linggo na naman ang gabi. Sama-sama na naman tayo sa muling pagkamulat sa hiwaga ng Dako Paroon. Natutuklasan natin ang mga kababalaghang ating nararanasan at higit nating naunawaan ang lalim ng mga misteryo
sa sarili nating mundo hanggang sa pinakamalawak na kaya pang marating ng ating guni-guni. Unawain natin. Sapagkat sama-sama lang tayo palagi, linggo-linggo, sa nag-iisang Science and Paranormal Radio Show, ang Kasindak. Kasama niyo po si Benji Felipe at Dea Ricacho sa paghatid ng kwento at pagsagot sa mga tanong ninyo. Ngunit kailangan nating magdarasal upang gabayan tayo ng may kapal. Diyos Ama, gabayan niyo po kami at ipadama na kayo ang may hawak ng aming mga buhay. Salamat sa pagkakaloob ng araw-araw na biyaya at patuloy po ninyong gamitin ang programa namin sa ikabubuti ng lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mga dapat abangan ngayong gabi sa Paranormal World Telepathy. Pag-aaralan natin ang matagumpay na eksperimento ukol dito. Baka makakaya nyo rin na magkaroon ng magandang gamit nito. Ang ika-4 na kabanata sa kasaysayan ng Sultanate of Sulu. Bakit nakuha ng Philippine government ang kanilang kingdom? Papaksain. 4 na UFO lumitaw sa Moscow. Ang tabayanan ng kwento. Ang sanggol na binabantayan ng isa ring sanggol na multo. May video. Kuryente mula sa sikat ng araw at mula sa tubig. Malapit nang matuklasan kung paanong ipoproseso. Alamin. Bagong katibayan na may extraterrestrial being sa planet Mars. Iuulat ang asawa ng sundalong dinakba sa paa ng isang halimaw. Ikukwento. Sino si Lilith na demonya ang imahe sa lahat ng kwentong umiikot sa buong daigdig? Papaksayin natin. Mas marami kaming sasagutin sa naiipong mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan ang inyong horoscope sa linggong ito. Nagbibigay kami ng paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para higit na mapadali ang ating mga pagtalastas. Ang paranormal word ngayon, telepathy. Si Mary Cray ay asawa ng nobelista na si Upton Sinclair na nabuhay noong mga panahong 1920s. Sinasabi ni Mary kay Upton na mayroon siyang telepathic power. Ang ginawa ni Upton, sinubukan kung totoo ang sinasabi ng kanyang asawa. Pumunta sila sa magkahiwalay na lugar. Nagdodrawing sa Upton ng gusto niya at iniisip niya ang image. Saka niya itinatransmit na gamit ang isip papunta sa consciousness ng kanyang asawang si Mary. Sinabi ni Mary na naniniwala siya na may mga taong gifted ng psychic talent. Pero sinasabi rin niya na kaya itong matutunan basta't pinapractice lamang. Ang kanyang payag ay sa nais magkaroon ng psychic ability, kailangan ng intense concentration with relaxation. Linisin daw ng todo ang isip o yung tinatawag natin dito sa kasindak-sindak na iblangko ang ating utak. Ginagawa raw ito ng Mary sa pamamagitan ng pagtitig sa iisang bagay lang. Kapag naramdaman na raw na parang inaantok pero gising pa naman, papakiraman naman ang sarili kong nagre-relax na rin. Kung ganito na ang sitwasyon, kaya nang gawin ng telepathic reception o pagtanggap ng anumang mensahe na ipinadadala sa utak ng ibang tao sa pamamagitan ng mental transmission. Para mas madaling maintindihan ang mensahe, ginagamitan niya ito ng autosuggestion.
Sinasabi niya sa kanyang sarili na dapat ang subconscious mind ay maging bukas na bukas sa pagtanggap upang masagap ang mensahe na paparating. Tinawag nila ito na third mind o deep mind beyond the conscious and subconscious. At gaano sila ka-successful? Narito ang ilang halimbawa. Nag-drawing ang kanyang asawa ng palakol. Ang description na natanggap sa utak ni Mary ay letter A with something long about it. O diba? Tingnan nyo ang palakol parang letter A. Tapos yung hawakan, yun yung sinasabi niyang something long. Kamangha-mangha na nag-drawing ng butterfly ang lalaki. Ang interpretation ni Mary ay kwadradong bulaklak na may bilog sa petals. Parang paro-paro din. Nag-drawing ang lalaki ng diamond na inilagay niya sa dulo ng stick. Ang diamond ay nilagay niya ng parang makinang ang itsura. Ang drawing naman ni Mary, payat na lalaki na ang buhok ay parang makinang ang itsura. Magkatulad yung itsura pero iba yung ang na-perceive niya iba. Pero magkalapit. Nag-drawing ang lalaki ng umuusok na bulkan. Eksaktong-eksakto nakuha ni Mary ang drawing. Nag-drawing ang lalaki ng American flag. Halos nakuha ni Mary ang stripes, yung flag pole, pero hindi niya nilagay ng bituin, yung pinaka-bandila. Ipapakita namin minsan niya ang resulta ng eksperimento ng mag-asawa. Nandiyan ba tayo? Mamaya papadala natin, ano? Ang telepathy ay pagsasali ng mensahe o impormasyon mula sa utak ng isang tao papunta sa utak ng iba na hindi gumagamit ng physical interaction, gadget o ng 5 karaniwang senses gaya ng sense of touch, smell, hear, feel at seeing, no? Ibig sabihin kahit na magkaibang lugar ang kinalalagyan ninyo, pwedeng mag-send ng message gamit ang mental telepathy. Iniwan natin ang tanong noong nakarang linggo kung anong uri ng gobyerno mayroon ng mga sultan ng Sulu bilang isang nasyon sa kanyang panahon. Narito ang pagpapatuloy ng mga saloobin sa aklat ni Professor Abraham Ijirani na The Sultanate of Sulu and the Sabah Disputes. Kasaysayan ng Sultanate of Sulu, ika-4 na bahagi ilalahad sa ating Nidea. Ang Sultan ng Sulu at Sabah ang kinikilala bilang pinakamataas na otoridad sa politika at relihiyon sa buong bangsa Suluk. Ngunit, ang kapangyarihang ito ay nabigyan ng limitasyon nang ang kanyang kaharian ay kusang nagpasailalim sa Philippine Commonwealth taong 1935. Kaya ang Kingdom of Sulu ay naging Government of Sultan na kinikilala pa rin naman ng United States sa ilalim ng Peace Agreement Treaty noong 1899. Ito ang Kiram-Bates Peace Agreement Treaty. Noong 1915, mayroong katulad na treaty na nilagdaan naman ni Kiram at ni Carpenter. Sina Bates at Carpenter ay ang kinatawan ng Estados Unidos noong panahong iyon. At ang tinutukoy na Kiram ay si Sultan Jamalul Kiram II. May mga ganito ring agreement sa pagitan ng Sultanate of Sulu and Sabah sa mga bansang Great Britain, Holland, Germany at Spain. Ang Holy Quran ang batayan ng constitutional law nila noon. Upang hindi magkaroon ng gulo noong panahong nagkaroon ng reorganization dahil sa pagpasok ng pamamahala ni Raha Baginda, na pagkasundoan nila ang 4 na ito. Una, lahat ng dalampasigan sa isla at lahat ng teritoryo sa loob nito hanggat nararating ng alingaw-ngaw ng tunog ng Royal Gong ay ituturing na personal na pag-aari ng Sultan ng Sulu. Ikalawa, ang lahat ng nalalabing mga isla ay paghahati-hatian ng mga datu at ng kanilang mga nasasakupan. Ikatlo, hinahati ang kabuuan sa 5 distrito, ang Parang, Pansol, Lati, Gitong at Luok. Ang 5 ito ay pangangasiwaan ng isang
panglima sa bandal. Ika-4, ang 5 distrito naman ay hinati-hati pa sa maliit na dibisyon. Ang mga ito naman ay pamumunuan ng mga sumusunod na panglima, maharaja, orangkaya, laksamana, panuka at iba pa na pinuno. Ang lahat ng ito ay tinanggap at sinunod ng government of sultan. Ang sultan ang may karapatang magtalaga ng panglima sa bandal. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang government ng Sulu ay nagkaroon ng matatag na kapangyarihan dahil napagtibay ang kaayusan at batas nila. Bunga nito, nagkaisa ang kanilang puwersa upang magkaroon din ng impluwensya sa labas ng kanilang teritoryo. Lalo pang lumakas ang kanilang katayuan dahil sa mga elemento ng Islam teaching. Ito ang naging ugnayan nila sa iba't ibang bansa sa Asia, ang Islam faith. Kung mayroong kailangang digmaan, ang tanging magdidikta lamang ay ang sultan. Ngunit ang kanyang pasya ay nakabatay rin sa magiging pulong ng 5 distrito na pinamumunuan ng tinatawag na panglima. Noong 1962, nagkaroon ng special power of authority ang Philippine government para sa Deed of Transfer of Title of Sovereignty. Ang authority na ito ang nagbigay naman ng kapangyarihang legal sa gobyerno ng Pilipinas para sila ang bumawi sa Sabah na ang usapin ay idinulog sa United Nations noong taong ding iyon. Nakasaad sa Tarsilas na ang kabuang Bangsa Suluk people ay sumusunod at nagpapatupad ng Sharia law batay sa Islam faith. Dito nila ibinabase ang moral code of conduct, social way of life, economic progress and equity, political ethics and values, military strategies, functions and responsibilities, foreign affairs, at religious developments. Kaya ang istruktura ng Sultan ng Sulu ay una, ang Sultan ang spiritual at political head ng gobyerno, katumbas ito ng modern-day head of state. Ikalawa, ang Qadi, ang namumuno ng religious council. Ang Qadi ang tagapayo ng sultan ukol sa mga batas at siya ang katumbas ng Supreme Court Justice natin ngayon. Ang chieftains, gaya ng panglima, maharaja, johan at iba pa, ang magpapalakad naman ng administrative political affairs para sa sultanate. Sa kanila namang religious affairs, mayroong namumuno na tinatawag na Imam Mualam. Sila ang mga ministro ng religious and spiritual needs para sa mga mamamayan. Nagiging tagahatol din sila kung mayroong usapin sa paglabag sa Islamic doctrines and rituals. At kung magkakaroon ng problema sa kapangyarihan ng mga sultan sa kanilang dinastiya, ang mga panglima ng 5 distrito ang magpupulong-pulong at mag-uusa para ayusin ang problema. Nangyari nga ito noong 1885. Ang kasalukuyang kinoronahang sultan ay si Jamalul Kiram II bilang 29th Sultan of Sulu and Sabah. Ngunit ang pakialamerong mga Espanyol sa hulo ay nagpasok ng pangalang Datu Harun al-Rashid sa Manila at doon siya itinalaga naman bilang Sultan ng Sulu upang agawin ang kapangyarihan kay Sultan Jamalul Kiram II. Ang pagiging sultan ni al-Rashid ay hindi kinilala ng buong sultanate dahil hindi ito sumunod sa law and order of succession na 600 taon nang ipinatutupad ng Sulu Royal Genealogy. Ito ang ginamit na dahilan ng mga Espanyol para maglunsad ng giyera sa Bangsa Suluk people. 2 ang naging kalaban ng mga sundalo ng Sulu noon, ang grupong daladala ni al-Rashid at ang mga Espanyol na ipinadala para tumulong. Pero noong 1892, kinilala ni al-Rashid ang tibay at tapang ng mga Muslim brothers na tausug sa Sultanate of Sulu. Kaya sa paghina rin ng kapangyarihan ng Spanish government, nakipag-negotiate na lang siya sa ina ni Sultan Jamalul Kiram II na si Enchik Jamila para magkaroon daw ng kapayapaan. Idineklara
ni Al-Rashid na wala siyang pag-aari sa trono man o sa anumang karapatan sa Sulu Sultanate at sinabing magsa-self-exile na lang siya sa Palawan. Ang pagsuko ni Al-Rashid ay tinanggap ng Sulu Sultanate sa pamamagitan ng pagkilala sa kanya bilang kadugo rin naman dahil pinsan ni Al-Rashid si Jamila na ina ni Jamalul. Meron pang katulad na pangyayari noong 1936. Namatay si Jamalul Kiram II at sa sinusunod na batas, kaagad natatayo bilang tagapamahala ng Sultanate ng Sulu Sultanate ang panganay niyang anak na babae. Ang naging successor ay si Tumindug o siya yung tinatawag na Tumindug o caretaker. Siya si Dayang-Dayang Haja Piandao Kiram. Nasa batas na ang tumindag ay magpaparaya sa kapangyarihan kapag may bago ng itatalaga na prinsipe. Ang ilalagay nila sa trono noon ay si Raha Muda o yung tinatawag na Crown Prince. Ito ay anak sa ikalawang asawa ng namatay na si Jamalul. Hindi pumayag si Dayang-Dayang Piandao na ibigay ang trono. Marami ang hindi sumang-ayon sa desisyon ni Dayang-Dayang dahil ito ay labag sa kautusan ng Islam upang manatili sa kapangyarihan. Ibinigay ni Dayang-Dayang ang trono sa asawa niyang si Datu Ombra Amil Bangsa. Nagkaroon ng malaking sigalot sa Sultan of Sulu dahil lalo pat katatapos lamang na i-turn over ng Estados Unidos ang Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth. Ang pag-turnover ay bahagi ng kasunduan sa 1915 Kiram-Carpenter Peace Agreement. Ang pagkakaloob ng Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth ay mayroon ding basbas ng maraming Muslim na nakatira noon sa Luzon at Visayas. Idinaan sa referendum at nanalo ang yes vote. Sa panahong ito, si Datu Ombra Amil Bangsa ay miyembro rin ng National Assembly of the Philippines. Dahil sa kaguluhang naganap, hindi naging solid ang Sultanate of Sulu sa dapat sanay strategic measures na sinimulan nilang pag-usapan kung dapat bang bigyan pa sila ng ikalawang pagkakataon na mamili kung hihiwalay pa rin sa Philippine Republic. Para lang matapos ang gulo, ang solusyon nila na mabigyan pa rin ng kapangyarihan si Datu Ombra Amil Bangsa. Kahit hindi ito kasama sa bloodline ng royal clan ay bigyan na lang ito ng sarili niyang poder. Nagkaroon ng branch ang Sulu Sultanate sa Bunbun, Patikul, Sulu. Kung sakali palang hindi natiyempo sa internal conflict ang plebisito upang sumailalim ang Sulu Sultanate sa Philippine Commonwealth noong panahon yun, baka mas nagkaroon pa ng malinaw na kapasyahan ng kanilang mga leader. Malay natin, baka ihiwalay talaga ang buong Sulu Sultanate bilang isang bansa at hindi siya dapat sinasakop lamang ng bagong tatag na Philippine Commonwealth. Lilinawin natin sa susunod na pagkakataon kung ano ba ang Sulu historical lineage at genealogy para maintindihan kung bakit mayroong pagdidikta sa kung sinong susunod na sultan ang dapat iluklok na maghahari sa Sulu at Sabah. Abangan po ninyo ang lahat ng yan. Sa nais pagnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya nga'y asinsado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong unlad. Handa kaming tumulong sa inyo
Marami na kami nakitang masenso. I-text ang pangalan 0920-903-0601. Tatawagan po kayo ng kasama natin na si Benedict Agabao para magkaugnayan tayong lahat para sa Royal Business Club. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman kayong sumasanib sa inyo ng masamang spirito? Mayroon ba kayong kailahilakpot na panaginip? Kung nakatanaw na kayo ng UFO o inaakalang may maligno o duwende sa bahay niyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak Dasindak. Pwede kayong magkwento ng karanasang nakasisindak ng detalyado. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim ng inyong naiengkwentrong kasindak. Sindak. Magbabalik pa kami ang oras ay alas 10:33 ng gabi. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Maagap sa balita, maalam sa issue. Gusto kami naman, ang tinatahak ng daan ay para magkaroon ng mapayapang pamamaraan ng paglulutas ng mga problema ron at hindi nadadaan sa baril o hindi nadadaan sa lakas. Alisto sa informasyon at serbisyo. Handang-handa sa pagbukas ng bagong umaga. Orly Mercado. All ready. Senator, Secretary, Professor at Environmentalist. Mauunahan ba sa paghimay ng mga usaping bumabalot sa bansa? Pag nag-isip na ang tao, nagsara ng isip na ganun kayo, kayo mga mandarambong kayo magnanakaw kayo, etc. Napakahirap palitan yung impression yung sinasabing perception. Kaya sa politika, napaka-importante hindi lamang yung katotohanan, kung hindi yung pananaw sa katotohanan. Been there, done that na siya ng paulit-ulit, kaya di na mapapaikot-ikot pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Orly Mercado, all ready. Wala nang iba pa sa umaga. All ready ka na ba? Dahil this early, it's Orly. Wala na sir, Orly lang. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. UFC Fight Night. Johnny Big Rig Hendricks versus Stephen Wonderboy Thompson. Welterweight bout. February 7th. Live at 11 a.m. on Hyper Channel 53 and Hyper HD Channel 130 on Signal. Encore telecast at 10 p.m. on TV5. Paano kung walang pag-iibigan sa dapat nag-iibigan? No name. With illegitimate child to a married man. Okay. He's not giving financial support. How to file a case? Baka makasuhan din ako ng wife ng adult. Paano na pag ang boss mo ginawa kang busabos? Basta't po ang pinag-uusapan ay sahod at hindi nakakuha ng sahod yung trabahador at hindi na siya makakapunta sa Saudi ulit. Oo. Di ba? Sapagkat ang layo, di ba? Ang hahabulin, Ahente. Yun. Yung agent. Yung recruiter. Yung recruiter po ang ihabulin nyo. Paano kung ang kapitbahay, kapitbuhay na? Ayaw po niya ako tantanan. Ang dami niyang paninira sa akin kaysa si Raulo ako. Samahan ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez at si Attorney Mel Santamaria kung paano ang gagawin sa mga di inaasahang relasyon. actually wala siyang K kahit ano. Wala talaga. Ang K lang niya nandun lang sa kabit. K for kabit. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa Radyo 5, 92.3
News FM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. May video sa kwarto ng anak ni Jade Yates at siya ay nasindak sa nakita sa isang footage habang tulog ang kanyang anak. May isang tila hugis tao nakatabi ng natutulog niyang anak. Ilang sandali lang. Dumudukwang-dukwang. Malakanakang lumalabo ang hugis sa kabuuan ng video. Ngunit halatang ang sanggol talaga ang binabantayan nito. Pabalik-balik siya, padukwang-dukwang, malapit sa mukha ng baby. Kaya sabi ng ina ng bata, multo nga, sapagkat ang pinto ng anak ng pagka natutulog ay hindi niya binubuksan. Walang ibang tao maaari makapasok. At sabi niya, dalawa ang nakita niyang espiritu sa video. Isang bata at isang adult. At sabi ng ina na si Jade, kaya palagi nagigising sa madaling araw ang kanyang anak ay dahil mayroon palang gustong makipaglaro na espiritu ng isang baby rin. Silipin ninyo sa Kasindak-Sindak Facebook page mamaya ang footage at kikilabutan din kayo. Ibibigay ni Dea ang ulat mula sa siyensya. Isang grupo ng UFO ang nakita sa himpapawid sa Moscow. Ang lalaki nakakuha ng larawan nito ay nakilalang si Timur. 4 na lumilipad na sasakyan ang magkakalapit sa isa't isa na nakita habang papadilim. Paglalarawan ni Timur, there were 4 balls of light, a red one to the left, 2 white ones in the middle, and a less bright one to the right. Sometimes, the one on the right would disappear and come back. Altogether, they made the geometric shape of a rhombus. I've been living in the district for 2 years and have never seen anything like that before. Sabi pa ng Russian UFO expert na si Vadim Chernovrov, genuinely unexplained ang nakita ni Timur. The lights cannot be explained as either an atmospheric or a cosmic image, dagdag pa niya. Some have said they could look like Chinese lanterns, but I would dismiss this possibility because of the movements and speed of the objects. Pagdidiin ng UFO expert. Mamaya po tignan nyo sa Facebook page ng Kasindak-Sindak ang larawan. Samantala kung may Pilipinong nakaimbento ng water-powered car noon pang 1980s sa katauhan ni Daniel Dingle, may bagong eksperimento ngayon ng mga siyentipiko na gagamitin ang tubig at araw sa planong limitless nuclear fusion energy. Ligtas at malinis ito ayon sa kanila. Lilikha ng helium sa prosesong tinatawag na nuclear fusion. Dito makukuha ang enerhiyang kailangan. Malaking kaluwagan sa buhay ng tao sa daigdig kapag nagtagumpay na sila dahil libre naman ang tubig at ang sikat ng araw. Isang grupo ng siyentipiko
o ng mga scientists sa Max Planck Institute sa Greifswald sa pangunguna ni German Chancellor Angela Merkel ang naglagak ng hydrogen sa isang device para painitin at magkalikha ng gas. Pag-aaralan pa nila kung paano palilitawin ang kuryente sa ganitong paraan upang mapakinabangan. Sabi ng scientist na si Hans Stefan Bosch, with a temperature of 80 million degrees and a lifetime of a quarter of a second, the device's first hydrogen plasma has completely lived up to our expectations. Huwag daw tayong mainip at unti-unti naman ay makakaranas na ang ating mundo ng unlimited supply of clean, affordable at sustainable energy para sa sangkatauhan. Samantala, may mga nakunan sa planet Mars na katibayan ng alien life. Ito ay cauliflower-like shapes na kung tawagin ng mga siyentipiko ay microdigitate silica protrusions. Una itong nakunan ng robot ng NASA na rover noong 2008 habang ginagalugad ng robot ang paligid ng planeta. Natuklasan nina Stephen Ruff at Jack Farmer ng Arizona State University na ang silica formations na ito ay likha ng mikrobyo. Ang eksperimento nila ay ginawa sa disyerto ng Atacama sa Chile na ang kondisyon ng atmosphere ay gayang-gaya talaga to sa Mars. Ang pattern ng mala cauliflower na hugis ay nakita nila. May ganito ring nakita sa Yellowstone National Park sa Wyoming na parang Mars din ang kapaligiran. Kung mapatutunayang mikrobyo nga ang may likha ng bagong tuklas na formation sa Mars, patunay ito na may extraterrestrial life sa Red Planet. At alam niyo ba na may bago pa silang pag-aaral na ginagawa ngayon sa mga larawan bago magbigay ng conclusion? Silipin ang picture sa Kasindak-Sindak Facebook page. Tinatanong ni Kevin Paul Lemon, sino po ba si Lilith? Sana malaman ng lahat para may matutunan sila, lalo na mga relihiyoso. Ang karakter ni Lilith ay 4,000 years na rin umiikot sa maraming kwento sa buong mundo. Nag-ugat ang kanyang pagkademonya sa Babylonian demonology. Sinasabing mga buntis at sanggol ang kanyang binibiktima, kaya may agimat na ipinagagamit noon sa mga buntis para hindi sila magalaw ni Lilith. Nabanggit siya sa ancient Hittites, Egyptians, Israelites at Greeks. Sa Biblia naman ay demonya si Lilith sa kagubatan dahil itinakwil ng propetang si Isaiah. Minsan lang siyang binanggit na Isaiah at hindi naman konkreto ang paglalarawan kung sino si Lilith. Sa Middle Ages sa Jewish raw naman ay ang unang asawa ni Adam. Sa Renaissance period, ang paglalarawan sa kanya ni Michelangelo ay kalahating babae at kalahating ahas na nakapulupot sa puno ng karunungan. Ang ancient name na Lilith ay nagmula sa Sumerian word na ang ibig sabihin ay demonya o espiritu ng hangin. Galit daw ito sa mga buntis at sanggol kasi baog siya. Kaya ang dala-dala niya sa dibdib ay hindi gatas kundi lason. Ang pinakaunang pagbanggit sa pangalang Lilith ay sa Gilgamesh, isang Sumerian epic poem na nababasa sa tablet ng Ur at umiidad na 2000 BCE. Si Gilgamesh ay isang bayani sa aklat na ito na gumagapi ng mga halimaw at siya ang naghahanap ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Gilgamesh, nang paghiwalay na ang langit at lupa at ang tao ay nilikha
nagtungo si Gilgamesh kay Inanna, ang diyosa ng makamundong pag-ibig at digmaan. Dinala naman ni Inanna si Gilgamesh sa isang puno na nais niya sanang gawing trono at kama para sa sarili. Pero nabigo siya dahil may nakapulupot na 3 kontrabida sa puno. Isa ron ay si Lilith. May isang dragon na namumugad sa puno at isang zoo bird. Pinatay ni Gilgamesh ang dragon at lumipad ang ibon. Tumakas naman si Lilith patungo sa disyerto. Sa Dead Sea Scrolls na natagpuan sa Qumran, binanggit din si Lilith sa Song for Aziz, isang awiting ginagamit daw para sa exorcism. Posibleng mula sa Dead Sea Scrolls daw naman nakuha ni Isaiah ang binanggit niyang Lilith sa Biblia. Marami pa ang pagbanggit sa pangalang ito sa maraming kwento sa mundo. Pero ang ugat nito ay tila sa Gilgamesh pa rin natutuntun. Habang tumatagal ay sumasama ang imahe ni Lilith. Nabago na lamang sa ngayon dahil iba ang pakahulugan ng ilang progresibong kaisipan. Ginagamit ng ilang bansang progresibo ang mga samahan ng pangalan ni Lilith bilang isang simbolo ng kababaihang inaapi o naapi. May isang kapiyastahan pa nga na panaytugtugan o concert at ang nalilikom na pondo ay pinagkakaloob sa Battered Women at sa Breast Cancer Research Institute. Ang tawag sa festivities na ito ay Lilith Fair. Sa makatuwid, si Lilith ay kasali sa mga karakter sa epiko ni Gilgamesh na napakatanda ng aklat na nasusulat sa kasaysayan ng mundo. Demonyo ang image niya pero dahil bahagi lang ng isang kwento, maaaring kathang isip lamang. Ngunit kung sususugan ng kaisipan ni Eric von Daniken na ang epiko ni Gilgamesh ay may pinagbabatayang mga pangyayari noon, baka isa rin si Lilith sa mga bunga ng eksperimento noon ng aliens na dumalaw sa planet Earth. Tulad ng kinatatakutang barbaric giants na nilipol ng aliens dahil sumablay ang kanilang eksperimento sa crossbreed ng aliens at Homo sapiens, baka isa rin si Lilith sa maling bunga ng kanilang crossbreeding. Sagutin muna natin na ang maraming tanong tungkol sa panaginip at kababalagan. Meron tanong si John B. Piezas. Kasendak-sendak, good evening. Ano po ba ang pinagkaiba ng aswang, ng multo at ng elemento? Yan. Ang aswang ay kabilang sa Filipino mythology na hindi totoo, kathang isip lamang. Ang multo'y kaluluwa ng mga taong namamatay at ang elemento na tinutukoy mo marahil ay hindi elements kundi siguro yung paglalarawan sa anumang entity. Halimbawa, sasabihin nila ay may elemento sa lumang kastilyo na naninirahan at nananakot. Pwede rin kaluluwa o multo ang tinutukoy na elemento sa ganitong paglalarawan. Sabi ni Mark Andrew Jimenez, maaari ko po bang malaman ang kahulugan ng panaginip ko na ikakasal ako sa isang babae? Ngunit nung ako ay papunta na ng simbahan ay ako ay naliligaw. Pabalik-balik ako sa isang lugar. Ang weird. Sana malaman ko po ang kahulugan nito. Salamat. Okay. Mark, yung panaginip mo may kinalaman sa sakripisyong ginagawa mo sa iyong waking life. Madalas siguro ikaw ay naghahanap ng paraan para protektahan ang estado ng iyong relasyon at iniiwasan mong makasakit o masaktan ka. Sabi ni Marco Salvador, magandang gabi sir at ma'am. Ang tanong ko, pag ang multo bang hindi umaalis sa mundo ng mga buhay ay mayroong binabantay ang tao o bagay? Kapag ang mahalagang bagay na binabantayan ay sinira o sinunog, alis na ba sila o magagalit? Marco, hindi lang naman namamalagi ang mga multo dahil may mga bagay silang binabantayan. Yung bagay as in objects, no? Ang mga dahilan ng paglalagay nila sa mundo ay yung attachment, no? Labis na napamamahal sa ari-arian. Halimbawa, yung bahay at lupain, alahas, sasakyan at iba pang gamit. Higit po riyan, marami ang nananatili dahil labis ang pagmamahal nila sa mga naiwang kamag-anakan. Paano mo susunugin ang mga mahal sa buhay ng namayapa? Ay nagbabalik sila para bantayan at dalawin lang naman. Parang papatayin mo lahat para mawala ang multo, ganon. At paano natin ngayon matitiyak na ang kaluluwa ay nagbabalik para sa isang object na gustong sunugin? Dito dapat mag-imbestiga ang mga tunay na paranormal investigators. Ang tinutukoy po namin ay tunay na paranormal investigator at hindi yung mga peke na pineperahan ang mga natatakot. At paano ngayon kung malaman mo
na ang object na gusto mong sunugin, Marco, ay ayaw palang ipasunog ng kaluluwa. Paano yan? Ibig sabihin, huwag nating kontrahin kung anong meron sila. Alamin lang natin kung anong problema nila at tulungan natin sila. At si Q, good evening Sir Bench, Ma'am Dea. Itatanong ko lang po, ano po ang maitatawag niyo po sa nangyari, no? Kasi last night, nung matutulog na ako habang nakikinig ng sounds, nakapikit na po ako. Nakakita po ako ng puti na maliliit na palaki po ng palaki. Tapos mawawala, tapos mauulit po. Gising na naman po yung diwa ko nung time na yon. Habang pilit ko pong tinitignan yung puting nakita niya habang nakapikit. Sana ay maipaliwanag nyo. Salamat and more power sa kasindak-sindak. Alam mo, Q, depende yan. Anong klaseng liwanag kaya ito? May ganitong pagkakataon kasi di ba, na nag-uumpisa na pala yung pagbukas ng third eye. Mayroon namang dala lang ng pagod na ang mata mo. Kaya kahit nakapikit ka, may mga imahe pa rin lumilitaw. Sabi naman ni John Mark Caldit Arenque, ask ko lang kung may mga branch po ba ang paranormal, no? Gaya daw sa major science field. At tanong ko lang, ano po yung tungkol sa aking panaginip? Nagbibisikleta ako sa gitna ng baha at inis na po ako dahil basa na nga po yung sapatos ko. No, at pag-uwi ko, nagulat ako na tuyong-tuyo at walang dumi yung aking puting medyas. More power at good evening. Okay. Yung branches ng paranormal. Marami yan. Marami. Actually, paranormal is part of science din, di ba? Pero yung sa paranormal pa rin, sa pag-aaral natin kay Adam, marami pa rin mga sangay na tinatahak. No? Si John Mark, yung panaginip mo, marahil nais lang yung subconscious mind na makahanap ka ng oras para sa pagpapahinga upang maibalik mo yung balanse. Naginip ka nung nagbibisikleta eh. So, mabalik sa balanse ang yung mga daily activities sa waking life. Sabi ni Vincent Flores Broncano, pakitapik yung chemical trails, nakakamatay daw po, at saka yung LA gas leak na hindi mapigilan ng engineers. Sino si Chris Kyla? At sino si La Pascualita? Si Chris at saka si La Pascualita, natalakay na natin ito, no? At minarkahan ko naman, Vince, ang mga request mo. Maraming salamat. Si Maria Ana de la Cruz. Good evening, Sir Benji. At Ma'am Dea, gusto ko po sanang malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip ko. Nasa mataas po ako, nakaupo at may kaharap na kobra o ahas. Takot na takot daw ako. Iniwawas-iwas ko po yung kamay ko dahil nga sumusunod po ito sa galaw ng kamay ko. Umasa na rin po ako na mahulog ang ahas at mailigtas yung sarili ko. Ang kaso, para pong nagalit yung ahas. Tinuklaw ako. Doon na po ako nagising. Sana ay mabasa ninyo. Like kami nakikinig sa Kasindak-Sindak dito sa Marilao, Bulacan. Sana po ay lumawig pa po ang programa ninyo. Salamat, Mariana. Yung panaginip mo, may kaugnayan to sa pangambang naiisip mo sa isang tao o di kay bagay o sitwasyon, no? Ang pakiramdam mo, nababahala ka na baka hindi mo ito masolusyonan o maresolbahan. Sa isang school of thought din, ang panaginip mo na may ahas ay tumutukoy sa temptation at forbidden sexuality. Sabi ni Alma Ramos, ano ang tawag sa taong takot sa kamatayan? Alma, ang taong takot sa kamatayan ay kulang na kulang ang kaalamang paranormal, kaya ang turing sa pagkamatay ay isang katapusan. Si John Henry Lazo, good evening po, Ma'am Dea, Sir Benji. Pwede po bang mai-topic niyo po yung diva mommy ng China na 2,000 years na pong patay pero buo pa po yung katawan? Okay. Sige, dyan, hahanapin namin ito. Salamat. Si Salimoko Aligiv. Okay, good evening, Ma'am Dea, Sir Benji. Palagi po kami nakikinig. Tuwing Sunday, pakibati po ang Vigilia at Robles family, especially si Mary Grace, my loves, Robles. Thank you and more power sa inyong programa. Sa Robles family at sa Bihil, salamat po. Si Jalay Alvis, Kuya Bench, maaari niyo po bang may paliwanag ang aking panaginip? Na nagginip ako, meron daw pong namatay na babae at sinasabi ng kanyang magulang na muli siyang mabubuhay pagkatapos ng 6 na araw. Inabangan po ng maraming tao yung katuparan nito at ako po ay sobrang natakot. Naisip ko na baka sumanib siya sa akin o isa sa mga kaibigan o kapamilya ko kaya naisipan ko pong magtago kasama ang nanay ko sa kwarto. Habang ang mga tao ay nag-aabang sa muli nitong pagkabuhay at sumapit po ang araw na ito,
merong mga nahimatay na kabataan. Takot na takot ako dahil akala ko ay sumanib nga po ito sa akin. No? Natapos naman po yung araw, hindi naman daw nabuhay yung babae. Sa tuwing naiisip ko po, natatakot ako. Sana'y mabigyan nyo ng kasagutan. Okay. Jala, yung panaginip mo ay isang babala na baka may mga tao sa paligid mo na magbibigay sa'yo ng negative influence, no? Marahil ang grupong sinasamahan mo sa waking life bad or wrong crowd na tinatawag. Isa ring paalala ito ng iyong subconscious mind na kailangan mong mag-ingat at resolvehin ang anumang attachment na meron ka doon sa grupong yun. Sabi ni Crisanto Salvacion Navarez, pakitapik ang buhay ni Nardong Putik. Totoo ba ang agimat at pakapatay ba siyang talaga? Hindi pa namin itatalakay ito pero kaya rami na ng TV stations na hinalukay ang talambuhay ni Nardong Putik. No? Kaya siguro parang marami na kwento tungkol sa kanya. Subukan din natin kung mahahanapan natin ulit. Si Zeus Ricamata ng Laguna. Good evening, Sir Benji, Ma'am Dea. Tanong ko lang, anong ibig sabihin ng panaginip ko na natatanggal daw po ang aking kaliwang sapatos ng paulit-ulit kahit napakasikip na ng pagkakatali ko? Maraming salamat at more blessings to come. Zeus, yung panaginip mo ay nagre-representa sa pagkakaroon mo ng tiwala sa sarili. May mga issue sa waking life mo na madali kang panghinaan ng loob at nasisisi mo yung sarili mo kapag may mali dun sa nagiging resulta. Sabi ni Michael, pwede bang malaman kung ano ang dulo ng kalawakan? May katapusan ba o wala? Mike, hindi natin ito masasagot. Kung ang karagatan nga hindi pa lubos na nagagalugad ng tao ang kabuuan, ang kalawakan pa kaya? Ituring natin na ang kalawakan ay tulad ng utak ng tao. Walang katapusan kung gagamitin lamang ng gagamitin ang imahinasyon. Si Kevin Paul naman, good evening. 2013 pa po nang simula akong makinig sa Kasindak-Sindak at hanggang ngayon po patuloy akong nakikinig sa inyo. Lagi ko rin pong hinihikayat yung mga kasama ko sa trabaho at paglinggo pati yung buong pamilya ko ay sabay-sabay kaming nakikinig ng Kasindak-Sindak. Salamat, Kevin. Salamat. May tanong si Kevin tungkol sa kanyang panaginip. Binugbog daw po yung katrabaho ko sa amin. Pinalo daw po ng tubo sa ulo tapos ako naman po yung bumawi at sa gumulpi sa mga kasama ko. Kakilala ko raw po yung mga nangbugbog sa katrabaho ko kaya nang makita ko po ito ay pinagsasaksak ko ng ice pick. Pagkatapos ay nakadampot po ako ng kutsilyo. Pinugutan ko po ng ulo yung kaaway po ng katrabaho ko. At hinanap daw po ako ng mga pulis. Pagkatapos noon may pumasok na po ako. Sa panaginip ko po natatandaan ko po ay Friday o Wednesday. Pagtapos noon ay nagising na ako. Thank you and God bless. Sana ay tumagal ang kasindak-sindak. Thank you po. Mo, Kevin, nagpapahiwatig lang yung panaginip mo sa kaguluhang nadarama mo sa sarili. No, yung may tinatawag na inner conflict na nangyayari ngayon sa waking life mo. So, ilang aspeto nga sa yung waking life, kailangan mong ayusin. Sabi ni Mishi Desu, Sir Benji at Ma'am Dea, isa ako sa big fan ng Kasindak-Sindak. Thank you. Gusto kong itanong, nagsimula ito nung first year high school ako. Kumalat ang balitang may nagpakitang multo sa isang section sa school namin. Hindi naman po masasabing biro-biro dahil kahit teacher nakita ang multo. At isang gabi, almost 7 p.m. sinabi ng teacher namin na ang multo ay nanggaling daw talaga sa section namin. Natakot ang mga classmate ko at naramdaman kong magba-brown out bigla. At biglang nag-brown out ang buong eskwelahan. Kinabukasan wala namang makitang sira sa circuits ng kuryente. At hanggang ngayon kahit na malilit na bagay nararamdaman ko. Katulad ng kutob ko na hindi makakapasok ang profesor namin na hindi naman pala absent. Nagkatotoo nga po. Hindi pumasok ang profesor namin. Yung nararamdaman ko na makakancel ang isang program sa school campus namin, nangyari nga. Yung magiging champion po yung kakilala namin sa campus pageant. Ganun nga. Sinasabi ng classmate ko na sumpa daw ang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung may kaugnayan ang nangyari nung first year high school ako na nakakita sa daw ng multo sa nangyari sa akin ngayon. Please lang po pakisagot. Maraming salamat at more power sa programa ninyo. I really support Kasindak-Sindak. Thank you, Mishi, sa pagsuporta mo. Pero, di ba, nang nakaraang linggo, Mishi, tinalakay natin dito ang precognition, ano?
may magaganap na isang bagay na naiisip na ng isang tao. Yung tinatawag na may perception na siya sa mangyayari. Scientific ito, Mishi, at wala kang dapat ikatakot, no? At walang kaugnayan ang nangyaring multo nung first year ka. Wala ring sumpa na nagaganap sa buhay mo, relax ka lang. Kung tutuusin nga, nakakaingit ka, no? Hindi lahat ay may karanasan sa precognition. Sa akin, nangyayari ang ganito ng napakabihira talaga at bihirang-bihira. Ganon, ano? Sa mga nais magnegosyo, sa tamang paraan po lumukar, ano? Mag-text po kayo kay Benedict Agabaw, 0920-903-0601. Kukontakin kayo at mag-uusap-usap kung paano kayo umunlad. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok ngayon. Asinsado na sila. Huwag kayong umatras kung gusto niyo umunlad. Text kayo kay Benedict Agabaw, 0920-903-0601. Mr. Oji Puhita na taga Del Monte, Bulacan, maraming salamat sa palaging pakikinig sa amin. Salamat po at sana magkaugnayan na tayo sa mga susunod na pagkakataon. Mr. Oji Puhita. Ay, get well soon. Magpagaling po kayo palagi. Si Letty ay asawa ng isang sundalong general. Mataas ang ranggo ng kanyang asawa kaya may ilang taon ito nang kasama ng madestino sa isang lugar sa Mindanao. Ang misyon nila noon ay reforestation. Naabutan ni Letty ang isang munting barangay na malapit sa lugar kung saan hinayaan na magpatayo ng kubo ang asawa niyang general. Nung unay, ngiti at kaway lamang ang nararanasan niya sa kababaihan sa barangay tuwing siya'y dumadalaw sa kanyang asawa. Pero noong nagpasya si Letty na umalis na sa Manila at tumira na rin, doon siya sa kubo na nuluyan. At may mga nagpupunta sa kanya na nagsasabing, kung hindi raw matutulog si General, sasamahan nila si Letty. Ang sagot niya, walang problema. Sanay siyang naiiwan ng asawang sundalo. Ang sabi ni Letty, ang babait ng mga kapitbahay, may malasakit. Nung unang 2 gabi raw, wala namang problema kahit mag-isa lang siya sa kubo. Pero noong 3 gabi, nagising siya dahil mayroong bumagsak na mabigat sa balkonahe nila. Kapag nagigising daw siya ng madaling araw, tinitingnan niya agad kung anong oras. Ang sabi ni Letty sa kasindak-sindak, eksaktong 3:00 ng umaga noon. Pagkatapos ng malakas na lagabog, yumanig ang buong kubo. Gusto niya raw buksan ang pinto dahil sigurado siyang nawasak ang kanilang balkon. Ang kanyang paglalarawan, mabigat pa sa kalabaw ang lagapak. Pero dahil nga madaling araw, natakot din siyang buksan ang pinto at hindi niya ginawang sumilip. Kinaumagahan, nang tinang niya ang balkon. Buong buo, walang bakas ng anumang nasira na bahagi. Hindi niya muna ito sinabi sa kanyang mga kapitbahay. Ang sahig ng kubo nila ay pinagsusun-susun na kawayan. Kaya nakikita niya kung mayroong dumaraan sa silong nila. Isang hapon, habang nananahi siya ng punit na damit, nakita niyang may napakalaking gumagapang na parang itim na nilalang dumaan sa silong. Ilang saglit lang bumalik ito at dumaan uli. Kaya sa 3 pagkakataon dumaan ito, sinundan niya ng tingin hanggang makalabas ng kubo at nang silipin niya sa bintana ay naglaho. Noong naliligo na siya bago matulog ay nakaramdam siya na parang may nakatingin sa kanya. Hanggang biglang may humawak sa kanyang kanang paa. Pumigla siya sa takot dahil ang kamay na humawak ay mabalahibo. Ramdam niya rin ang matatalim na kuko. Dahil mag-isa lang siya ay kinausap niya ang kung sino mang nilalang na yon. Bilang pampalakas ng loob, sinabi niyang, huwag kang ganyan.
Hindi naman kita inaano. Matapos yun ay dali-dali nagbihis si Letty at nagtawag ng kapitbahay. Doon niya nalaman kung bakit nagbobolontaryo ang mga babae sa barangay. Nasasamahan siya kapag mag-isa lang. Noon daw kasing ipinapatayo pa lang ng General ang kuboy, tutol na sana sila. Pero pag-aari ng gobyerno ang lupa, kaya wala naman silang magawa. Bakit sila tumututol? May nakikita raw sila sa mga puno na mga pinutol para pagtayan ng kubo. Nakikita nila sa mga puno may nakatirang tikbalang. Kaya sila nagbobolontaryo sa mga si Letty noon dahil wala pa siya roon at iniiwan ng General ang kubo at nakikita lang may pumapasok na nilalang. Hindi naniwala si Letty pero tinawag ng isang babae ang asawa niyang sundalo para ito na magkwento. Sumumpa ang sundalo. Nakakita nga siya ng isang tikbalang na nakaupo sa balkon nung minsang puntahan niya ang kubo dahil may pinakukuha sa kanya na pananim ang General. Kaya ang kababaihan doon ay takot na lumapit sa kubo at lalong natakot nung malamang mag-isa siya, madalas dahil umaalis ang General ng ilang araw para sa ibang misyon. Sabi ni Letty sa kasindak-sindak, mula no'y naniniwala na siya sa mga entity sa ating paligid. Pero alam niya na kung hindi gagalawin ng tao ang mga ito, hindi naman sasaktan ng tao. Tulad ng kanyang naging karanasan ang pakiusapan ang may-ari ng mabalahibong kamay na humawak sa kanya. Hindi siya sinaktan nang makiusap siya. Si Letty ay hindi lang edukadang babae kundi napakatalino at may malalim na adhikain para sa bayan. Kaya kung tutusin ay hindi siya nakatuon sa paranormal na bagay. Ngunit sa kanyang karanasan napapaisip pa rin kami. Tiyak na hindi naman siya nagsisinungaling. Pero ano ang paliwanag sa bumagsak na mabigat sa balkon? Anong ibig sabihin ng gumapang na itim na nilalang na nakita niyang 3 beses? Ano ang kahulugan na may humawak sa kanyang paa na mabalahibot ang mga kukoy matatalim? Hindi namin masasagot pero kung kaya makararanas nito, hindi niya maiiwasang masindak. Bibigay muna ni Dea ang horoscope sa inyo sa linggong ito. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Maaaring makasira ng pagkakaibigan ang isang pangyayari na may kinalaman sa pananalapi. Magpasalamat sa mga taong umagapay sa iyo sa panahong ikaw ay lugmok sa problema. Manatiling tapat sa kapareha. Taurus, April 21 hanggang May 21. Gawing makabuluhan ang oras sa pamamagitan ng kawanggawa. Bawasan ang paggastos ng malaki sa pamamasyal sa labas. Tumulong sa mga gawaing bahay. Gemini, May 22 hanggang June 21. Iwasan ang pagbibitiw ng maanghang na salita. Kamustahin ang kaibigang matagal nang hindi nakikita. Matutong magtago ng sikretong ipinagkatiwala sa iyo. Cancer, June 22 hanggang July 22. Matutong tumanaw ng utang na loob at bumalik sa pinanggalingan. Maging maunawain sa matampuhing kapareha. Bigyang pansin ang kalusugan. Umiwas sa mga matatamis na pagkain. Leo, July 23 hanggang August 22. Makakaramdam ng matinding pagkalungkot sa buhay pag-ibig. Matutong ibaling ang atensyon sa ibang libangan. Ugaliin ang pangangamusta sa mga kaibigang nasa malayong lugar. Virgo, August 23 hanggang September 23. Hindi magiging madali ang makahanap ng kapareha na naaayon sa mga kagustuhan. Iwasan ang pagiging masyadong maramdamin at sensitibo. Maglaan ng sapat na oras para sa pamilya. Libra, September 24 hanggang October 23. Huwag mag-atubiling humingi ng payo sa nakatatandang kapamilya. Sikaping masimulan ang mga minimithing makamit sa taong ito.
maging mapagpasensya sa mga kasama sa trabaho. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Iwasan ang bumiyahe na mag-isa. Huwag hayaang makaapekto sa trabaho o sa pag-aaral ang personal na problema. Piliing maging simple at payak sa pamumuhay. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Isaalang-alang ang kalusugan. Magtiwala sa talino at talento. Huwag magpapadala sa udyok ng iba. Iwasan ang pagtatanim ng sama ng loob. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Makakayanan na lusutan ng anumang problema. Paigtingin ang pakikisama sa mga kasama sa trabaho o sa eskwela. Huwag agad panghinaan ng loob. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Huwag abusuhin ang sarili sa pagtatrabaho ng sobra-sobra. Maging tapat at iwasan ang maglihim sa kapareha. Mag-ingat sa mga kinakain. Pisces, huwag matakot sa sasabihin ng iba. Panahon na para magdesisyon sa sarili. Pagtuunan ng pansin ang lumalaking gastos. Sa naisundan ng aming horoscope, buksan po ninyo ang Kasindak-Sindak Facebook page at doon ay ila-upload namin mamaya. At lahat ng mga inatabayanan ninyo, pinag-usapan natin sa mga paksa, i-upload din namin. At itutuloy muna natin din ang pagsagot pa sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Meron pinadala si J.M. Rocco Rovira, no? Parang picture daw. Tingnan nga natin kung anong nakakatakot dito. Parang meron daw sa gilid niya na hindi maintindihan. Wala nga akong makita. Wala rin akong makita at napaka-dilim. Hindi namin alam kung may diferensya yung pag-send, pero... Hindi ba? Dahil pixelated lang, parang nakabuo ng image. Baka kasi parang may nakita rin akong mata. Baka tinatawag na pareidolia siguro. No? Pero ipopost natin para sa mga listeners natin baka silang tumingin, baka meron silang nakikita hindi natin nakikita, no? Si John Marie Ayala Olangka, itatanong ko ang tungkol sa panaginip ko, isang eclipse. Hindi ko sure kung anong tawag doon. Tumakip ang buwan sa araw. Tapos lumagpas pabalik, dumidilim, lumiliwanag. Ano ibig sabihin? Okay. Jo Mary, marahil nagkakaroon ka ng self-doubt na tinatawag ngayon sa iyong waking life. Hindi tiyak yung sarili mo kung makakamit mo ba yung isang bagay na nais mong mangyari, no? Yung pakiramdam mo na, kumbaga, na-overshadow at ina-underestimate mo yung sarili mong abilidad. Kaya yung payo namin dito sa Kasindak-Sindak, think positive. Sabi ni Carlo James, posible ba na merong twin universe tayo? Twin universe? Posibleng meron, posibleng wala. Si Rolly Reyes, Sir Benji, pwede po bang magtanong na panaginipan ko po kasi na nasa pinakatuktok ng bundok ang bahay namin. Nung nandun na po yung aking mga kapatid at mga magulang, ako lang daw po yung hindi makapasok, no? Sinusubukan ko pong pumasok, hindi naman po talaga kaya dahil kapag papanik na ako sa bundok, may humahatak sa akin pababa hanggang nahulog ako sa tubig. Ano po ba yung meaning nun? At happy listening po kina Anthony Layaw, Rich Nord at lahat ng listeners dito sa Davao School for the Blind. More power. Ay, maraming salamat sa lahat ng salamat mga taga-DSFB at saka kay Anthony at saka kay Rich. Okay. Rolly, marahil may mga pagkakataon na minamadali mo yung mga bagay at hindi mo na pag-iisipang mabuting mangyayari sa gusto mong tagumpay. O pwede rin parang minamadali mo kaya nagkakaroon ka ng failure o kabiguan. Sabi ni Queen Zane Khan, pakigreet naman yung sister ko na si Jenna. Hi Jenna, pinabati ka ni Queen Zane. Ha? Sabi ni Duncan Skewers, good evening kasi sila tatanong ko ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ko na madalas ko napapanaginipan yung ex-best friend ko. Maraming salamat. Ano ibig sabihin? Duncan, yung panaginip mo tumutukoy sa isang insidente sa iyong waking life at subconsciously,
nagpapaalala ito sa iyong dating kaibigan. No? Ikaw ang sumuri nung kung ano man yung nangyari sa iyo sa waking life. Bukod dyan, maaari rin itong nagre-representa sa isang aral sa pagbabago na dapat gawin matapos ang isang unos o paglisan ng isang tao o bagay sa iyong buhay. Sabi ni Chris Misa, sana matagal ang show ninyo dahil kumpleto ang Sunday namin. At hindi talaga makukumpleto ang Sunday night nang walang kasindak-sindak. Pakibati po ako. Maraming salamat, Chris, at sa lahat ng Misa family, salamat po. Sabi ni Lawrence Valenciano, i-topic niyo si David Bowie, may misteryo ba sa buhay niya? At yung Secret Society na nababasa ko, sasalisikin namin yung buhay ni David, ha? Yung Secret Society, siguro ang sinasabi mo ay Illuminati. Happy listening kay KJ Seraspe. Nakikinig siya ngayon ng kasindak-sindak. At pinapatopic niya isang expert. Ngayong taon daw, may nagsabi na naman daw na baka mangyari na yung The Big One. Okay. Marami hong hula sa mga doomsday na prophet na hindi nagkakatotoo eh. Positive thinking ng katapat niyan. Sabi ni MJ Rabuya Caparoso, magandang gabi sa inyo. Na naginip ako na pagising ko, nakita ko ang isang kaldero sa tabi ko at natumbang. May lumabas na patay na palaka. Anong ibig sabihin nito? Yung panaginip mo, MJ, may kinalaman sa isang potential na pagbabago sa iyong waking life at hindi mo ito aasahan o inaasahan. Sabi ni Alfred Messina, Sir Benji at Ma'am Dia, pwede bang pakisagot ang panaginip na pinaglalaroan ko ang iba't ibang klase ng ahas? Ay pabati po ang Messina family na linggo-linggo nakikinig sa kasindak-sindak. Alfred at sa Messina family, salamat. Ano raw yung paglalaro ng ahas? Okay, Alfred. Ang ahas kasi ay sumisimbolo sa pagkakaroon mo ng malikayang ideya sa isang proyektong pinagkakaabalahan mo ngayon. Sabi ni Ramos Israel Laura, Good PM, gusto kong malaman kung saan ba nagmula ang tao sa unggoy. Totoo ba na base sa science na pinag-aaralan namin ngayon? Sa unggoy nagmula ang tao. Saan po nagmula ang unggoy? Thank you. Sana may topic ito. Paabangan ko po. God bless you. Alam mo, binasag na ng maraming teorya ang teoryang ito ni Charles Darwin na tayo nagmula sa unggoy. Dahil ang mga unggoy ay likas na taga planet Earth yan, ano? Nagkakaroon ng MERP sa bawat microbes depende sa pangailangan ng kanyang kapaligiran. Kaya rin may mga insekto, laman dagat o hayop na kahit halaman, nag-iiba ang anyo sa ating mundo. Pero, pansinin niyong mabuti, ang tao ay kakaiba. Tayo lang ang hindi kaisa ng kalikasan sa mundo. Ang mga hayop at halaman ay may harmony with Mother Earth, no? Parang walang problema kung sila lang narito. Puro kasiyahan lang ang mayroon sa kanilang pamumuhay. Napeperwisyo lang talaga ang mga hayop, halaman at insekto nung dumating ang taong walang malasakit sa kapaligiran kasi mistula nga kasing kakaiba nga tayong nilalang eh. Kumbagay parang dayuhan lang talaga ang dating natin sa planet Earth, no? Kaya wala tayong harmony with Mother Nature. Kaya nga iniisip ko, hindi unggoy ang ating mga ninuno. Mas kapani-paniwala na yung sinasabi ni Eric von Daniken sa Chariots of the Gods, lahi tayo ng mga alien. Kaya siguro wala talaga tayo masyadong pakialam sa nature dahil hindi ito ang natural habitat natin. Si Edrine Paul Ilagan, good evening. Matagal na akong listener ng Kasindak-Sindak. Nais ko po sanang itanong ang kahulugan ng panaginip ko. Almost 1 year na pong patay ang lola ko at napanaginipan ko po siya na ako raw po ang nag-aasikaso ng burol niya. Which lahat naman po na napapanaginipan ko ay yun mismo yung nangyari noon. And the following night, naginip po ulit ako na kumukuha ng kabaong sa funeraria para naman daw po sa taang lumapit at humingi ng tulong. Ano po bang ibig sabihin nun? Okay, maraming salamat at more power. Edwin, sumisimbolo yung panaginip sa pagkakaroon mo ng wisdom at ilang aral na natutunan mo sa iyong lola. Nasuriin mo rin at baka may mensahe siyang naisip parating kahit na isang taon na nung namayapa siya. Si Clinton Chavez Cordova, good evening Kasindak-Sindak. Listener niyo po ako since 2013. Tanong ko lang, tungkol sa secret society na Illuminati kasi kung secret ito, bakit halos buong mundo naman po alam na po yung pangalan, no? Acronym lang po ba ito o may iba pa talagang tunay na pangalan ng society na Illuminati? Alam mo, Clan, unti-unting nabubulgar ang secret society na ito dahil palaki ng palaki ang pamilya nila at kumakalat din ng mga bali-balita. Pero kung tutuusin,
maraming lihim na gawain ang taong ito na hindi natin nabubulgar sa ngayon. Pero baka sa mga susunod na pagkakataon, may mahalo kayo pa rin kami na mga bago. Ikukwento pa rin namin sa inyo. Ha? Si Clarence Marquez Mesias, yung lolo ko po, listener na rin siya ng Kasindak-Sindak. 83 years old na po siya. Salamat po, Lola. Since listener na siya, no? May tanong daw po ang lolo ni Clarence. Okay, ano tayong ibig sabihin nung panaginip niya na habang naglalakad siya, may dumaan sa harap niyang paru-paro na itim, kasing laki po ng palad. Thanks at more power. At may panaginip din po ako. 3 beses akong nahulog sa mataas na lugar. Anong ibig sabihin nito? Okay, yung panaginip mo na ng lolo mo, no? Positibo yung dala ng panaginip nito, no? Sumisimbolo ito sa haba pa ng buhay na kanyang mararating, pwede rin creativity, romance, kasiyahan at spirituality. Panaginip mo naman, Clarence, tumutukoy ito na sa walang katapusang tagumpay na nasa... Okay, yung panaginip mo na nasa itaas ka, ibig sabihin walang katapusang tagumpay ang ibig sabihin nito. Pero dahil nahulog ka, hindi pa ganun katatag yung pundasyon sa posisyon na meron ka ngayon. Sabi ni Alvin Patka sa Buhay na Monido, Sir Benji, Ma'am Depa, paano malalaman itong isang lugar ay pinamumugaran ng mga multo? Napakaganda ng radio show ninyo. Sana habaan nyo pa ang airtime at sana simulcast na uli kayo sa Action TV. Saan ba pwedeng makabili ng libro ni Eric Von Daniken, The Chargers of the Gods? Yung libro ni Eric Von Daniken, mahirap hanapin siya ngayon kasi nung hinanap ko ito, medyo natagalan din bago nagkaroon ng supply. No? Pero mahabang panahon pinagbawal ito ng mga Katoliko dahil ang tingin nila masama. Ngayon na lang na napayagang maibenta, no? Ang tungkol sa namumugad ng mga multo, depende sa taong namamatay kung saan niya gustong mamalagi. Kasi may choice nga ang tao pagkatapos mamatay, no? Tungkol naman sa gusto mong humaba ang oras namin, wag masyado. Dahil nakakapagod ang lahat ng nire-request ninyo, pahabain mo pa, lalong nakakapagod. Alam nyo, pinakamaiksi namin sinusulat ang script, 8 hours. Yung pagsasaliksik namin, mahirap din. So, tas ang dadami namin, hindi naman puro saliksik lang ito na nire-research lang sa internet, no? Kung hindi kami nagbibiro, pag nakita niyo ang libro namin, isang baol na talaga, sa totoo lang. Courtesy yan lahat ni Adam Reyes. Yung iba binili namin, pero karamihan dyan kay Adam. Isang buong baol yan na pag may tanong kaya hahalo-kaya namin. Mahirap po talaga. Pero nag-i-enjoy kami, hindi kami nagreklamo. Sinasabi lang namin na tama na siguro yung 1 oras o 1 oras at kalahati. Pero maraming salamat, ina-appreciate namin na hinahangal din yung humaba pa ang ating pagsasama. May pagkakataon naman tayo magkaniig sa hindi airtime ng radio. Pwede naman tayo magkaniig sa, di ba? Pwede tayo magkaroon ng balitaan dun sa ibang medium katulad halimbawa ng FB, ng halimbawa ng kung meron tayo YouTube, ganun. Hindi doon pagkakaroon tayo ng ugnayan. Ha? Okay. Ubus na nga ang oras namin eh. Maraming salamat sa mga kasama nating lagi nating katuwang, si Georgine Miliana, si Edson Santelices, Nia Bugarin at saka si Jessica David. Salamat din sa kasama natin si Derek Cacho at si Benji Felipe. Lagi nagsasabing pagpapalain ng Diyos ang lahat ng lagi nagdarasal. Maraming salamat sa kaibigan nating si Lina, si Ed Policarpio ng Lotus pa, si Utulunet Banji Petalbo, si Livy Lita Tanghal, Ruth Calixton, Camilo Braga, si Miss Ana Manansala, hello, at saka si Harold Bangit, ang Bandang Plitora at si Perdi Gomez. Palagi nakikinig dyan sa Mahogany, sa Tagaytay, no? Sarap yung kanilang, meron silang tapang bulalo, maganda yan, ha? Aring Budjat, Maring Marsamulawin, maraming salamat sa pakikinig at sa lahat po ng sumusubaybay sa Kasintak-Sintak. God bless us all hanggang sa susunod na Kasintak-Sintak muli na pag-aaral natin ng mga paranormal na bagay.